Nakahanda na si Alfred sa management turnover ceremony, subalit hinihintay pa nila ang anak ng may-ari ng Avalon Hotel. Sasaksihan daw ang seremonya. Ang sabi, on the way na raw ang kanilang hinihintay. Sir Alfred, yes? Pinatatawag na kayo ni Sir. Okay, walang dudang dumating na ang kanilang hinihintay. Tumungo na siya sa Visayas Hall kung saan gaganapin ang seremonya na sasaksihan ng halos lahat ng empleyado ng Avalon Hotel. Sinalubong siya ng kanilang general manager. Sinabi sa kanyang parating na ang kanilang hinihintay na bisita. Ni hindi pumasok sa isipan niyang magtanong kung saan nanggaling ang tinutukoy nito at kung ano ang pangalan. Simula kahapon, inulan na siya ng pagbati. Natuwa ang lima niyang kasamahan ng assistant manager sa promotion niya. Binati na rin naman siya ng 3 department manager kahit nakapansin-pansin na malamig ang pagbating iyon. Alam niyang hindi nagustuhan ng mga ito ang biglaan niyang pag-angat. Naungusan niya ang mga ito. Walang dudang iyon ang hindi nagustuhan ng 3 department manager. Sabi nga ng kanilang general manager, walang karapatan ng mga itong questionin ang promotion niya. Handa ka na ba, sir? Napangiti siya sa itinanong na iyon sa kanya ng general manager. Kayo talaga? Handang-handa na ako, sir. Malaking hamon sa akin ang pag-atas ng may-ari ng Avalon Chain Hotels sa akin na pamahalaan itong hotel. Tama. Nakangiti rin itong sagot sa kanya. Kinausap ko muli kanina ang 3 department manager. Wala silang sama ng loob sa'yo. Handa silang tulungan ka sa pamamahala nitong hotel. Mainam kung ganoon. Nasaan sila? Sila ang napakausapan kong salubungin ng ating bisita. Naroon sila sa lobby. Sa ilang sandali na lang. General Manager ka na, Alfred. Alam ko malayo pa ang iyong mararating. Pag-igihin mo pang lalo ang iyong trabaho. Natuon ang pansin niya sa mga taong papasok doon sa bulwagan. Ganoon na lamang ang pagkunod ng kanyang noon na makita kung sino ang kasama ng 3 department manager. Walang iba, kundi si Brad and Sage Salvador. Imposible. Ang family ventures ba ang nakabili ng Avalon Chain of Hotels? Bigla ang baling niya sa katabi. Naroon ang anak ni Don Salvador. Naguhumiyaw ang katotohanan dahil sa presensyang iyon ng lalaki. Kanina ko lang nalaman, Alfred. Hindi ko akalaing may alam ka pala sa family ventures. Wag mong sabihin kilala mo ang ating bisita. Hindi ko kasi siya kilala. Kilala ko ho. Ibig sabihin kilala mo ang bago may-ari ng Avalon Hotel? Hindi niya matukoy kung may tinutumbok ang general manager, pero naging malikot ang kanyang isipan sa nalaman. Hindi masyado. I see. Nagsalubong na ang paningin nila ni Brenzo. Nasorpresa naman ito na makita siya. Lumapit sa kanilang 4. Unang nagpakilala ang general manager sa lalaki. Tapos masaya nitong ipinakilala rito bilang hahalili sa iiwan niyang posisyon. Alfred, this is a surprise. Gumuhit na ang ngiti sa labi nito na inilahad ng kamay. Hindi ko akalaing dito ka pala nagtatrabaho sa Avalon Hotel. Tapos, ikaw na ang magiging general manager. Kumusta? Heto, mukhang siniswerte. Well, congratulations. Ako ang naatasan ni Papa na pumunta rito. Ang Avalon Chain of Hotels ay proudly owned by Ann Ilonggo. It's not a corporation either. Kaya tayo lang magiging masaya. Nahigit lamang ni Alfred ang paghinga. Magugulat ang mga tao oras na makilala kung sino ang kanilang panauhing pandangal. Hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon ng mga ito. Sa pagkakaalam niya, maigsi lamang ang gagawing seremonya. Magsasalita si Brenzo Cade, ang aalis na general manager. At siya, napatingin siya sa general manager nang pabulong nitong itinanong sa kanya ang pangalan ng anak ng may-ari ng Family Ventures. Brad and Sage Salvador. Bumalandra ang gulat sa mukha nito. Kung ito nga'y nagulat, walang dudang ganoon din ang mga kasamahan niya roon sa hotel. Hindi nito binitiwan ang paningin niya. Nagtatanong ang mga mata nito. Iyon talaga ang ngalan niya? How could that be? There's always a reason for such chance. Naisatinig na lang niya. Ayaw na niyang magpaliwanag pa. Kung ano man ang nalalaman niya, sasarilinin na niya iyon. Di wala pa ngang alam sa katotohanan si Brenzo. Sige, nagdesisyon na silang maupo. Kasama ni Alfred sa mesa ang 3 department managers. Samantalang sumentro naman sa pinakagitna ng hallway ang general manager at hawak na ang mikropono. Nagsalita na ang general manager, pinasalamatan ng lahat ng empleyado ng hotel. Tapos, ikanwento rin kung saan ito madidestino. Hiniling din ito ang pakikiisa ng lahat ng bagong general manager. Nagpalakpakan ang mga empleyado. Nag-standing ovation pa nga mga ito. Wala naman kasing masamang bunga rito. Kasundo ito ng lahat. Mabait itong pinuno.
Tinitingala nila ito, ipinakilala ng general manager na si Brinzo Cade Montalban bilang anak ng bagong may-ari ng Avalon Hotel. Tumutok talaga ang paningin ni Alfred sa mga empleyado. Ang pagkagulat sa mukha ng mga ito ay hindi niya magawang maisalarawan. Inaasahan na niya ang gayon? Magkaano-ano kayo, Alfred? Napatingin siya sa nagtanong na iyon sa kanya. Isa sa department manager. May nakahanda na siyang sagot. Ang mabuti pa ay si Braden, Sage na lamang ang inyong tanungin. Mas mainam kung sa kanya magagaling ang sagot sa tanong mong yan. Ipinasa ng general manager ang mikropono kay Brinzo. Ipinaalam nito na kaalamanan ng lahat na ang Avalon Chain of Hotels ay pag-aari na ng Family Ventures. Binanggit pa naman dito na pangalan ng amang si Don Alejandro Salvador. Ipinarating din nito ang mensahe ng ama sa lahat. Hinihiling nito ang pakikiisa ng mga empleyado sa bagong pamunuan ng hotel. Tapos ang kaarawan ng ama nito na naroon gaganapin sa susunod na Sabado. Ikinasorpresa iyon ni Alfred. Nahigit niya ang paghinga. Makakaharap na niya si Don Salvador. Magiging malaking hamon sa kanya ang kaarawan nitong gaganapin doon. Iyon ang unang okasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Every one of you would think we're related, but guys, sorry to disappoint you, we're not. Isang pagkakataon lamang ang lahat ng iyon. Akala ko nga noong una kaming magkita ay magpinsan kami. The newly installed General Manager of Avalon Hotel Iloilo, Salvador. Mr. Alfred Sage Salvador. Nagpalakpakan ng mga naroon. Tumayo na si Alfred. Ipinagdiinan talaga ni Brinzo na hindi sila magkaano-ano. Magugulat ito oras na malaman ang katotohanan. Kung kailan na yung mangyayari, wala pa siyang ideya. Sa ngayon, nakatuon ang pansin niya sa gagawing pagselebra ni Don Salvador ng kaawal-rawan nito sa hotel. Marami ng katanungan nagsulputan sa kanyang isipan, pero isinantabi na muna niyang lahat yun. Hihintayin niya ang tamang pagkakataon ukol doon. Thank you, Braden. Hindi siya nangahas na i-address itong sir. Wala siyang planong gawin yon. Mas patanda siya rito. Ano ngayon kung tinawag ito ng sir? Papalitan niya ng general manager. Hiningi niya ang suporta ng mga empleyado na kung ano man ang nasimulan doon ng kanyang predecessor, ipagpatuloy niya. Masigla naman siyang pinasalubungan ng mga ito ng palakpakan. Doon na nagtapos ang maiksing seremonya. Isa-isa siyang nilapitan ng mga empleyado at pinati. Tanggap siya ng mga ito bagong general manager, maging ang 5 niyang kasamahang assistant managers. Nilapitan din siya. Wala ka bang relasyon kay Don Alejandro Salvador? Sir Alfred? Magkapangalan kayo ng kanyang anak na si Sir Alden or Sir Alden? Braden, I think. First word lang ang nag-iba sa inyong pangalan. At mula sa malayo magkamukha kayo. Para bang trademark ninyong dalawa ang pagiging dark-skinned? Oo nga, sir. Kayo talaga. Wag na nga natin pag-usapan yan. Nakikiusap ako, wag nyo lang lagyan ng kulay ang pagkatalaga sa akin bilang general manager ng Avalon Hotel. Magtulungan na lang tayo para mapaganda na itong lalo ang hotel natin. No problema with that, sir. We're behind you all the way. Naniniwala kami sa'yo. Alam naming iba ang kakayahan mo. Mapapaunlad mo pang lalo itong Avalon Hotel. Suportado namin ang lahat ng plano mo. Salamat. Nagsalubong ang paningin nila ni Brinzo. Wari ay hinihintay siya nitong lapitan nito. Nagpa-excuse siya sa kanyang mga kausap. Lumapit ito sa lalaki. Nakaukli sa kanyang isipan na narinig kanina na magkamukha sila. Hindi niya napansin yun. Pero aminado siyang pareho silang moreno. Ikaw na ang bahalang umasikaso sa gaganaping party rito ni Papa, Alfred. Makikipag-ugnayan sa iyo ang kanyang executive secretary. Next Saturday na yon. It's a big gathering. Sure. And hey, kailan lang? Nabanggit ko ba sa'yo na may nakilala akong Enzo Sage Salvador? Bale, 2 beses na kami nagkita. Kailan nga lang magkasama kami? Nabanggit na rin kita sa kanya. Enzo Sage Salvador? Oo, sa airport siya nagtatrabaho, assistant sales manager siya. Sinabi nito ang pangalan ng airline company na pinapasukan ng lalaki. Dadalhin ko siya rito para makilala mo rin. Biglang naging abala ang kanyang isipan sa nalaman. Kung ganoon, hindi lang sila ni Alden ang magkapatid. Sa pagkakaalam niya, ang ngalang Cade at Sage ay pangalan ng ama ni Don Alejandro at mismo ang ama niya ang nagpangalan sa kanya. Hindi lang iyon basta pagkakataon lang. Kumbinsido siyang ang tinutukoy ni Alden ay kapatid din nila. Lamang hindi iyon alam ng lalaki.
Tatlo pala silang magkakapatid. Ikinalat pala ni Don Salvador ang binhi nito. Alam din kaya ni Enzo Sage Salvador ang koneksyon nito kay Alden Sage Salvador o Don Alejandro Salvador? Gusto niya makaharap yung lalaki. Ayaw niya manghula. Mainam na yung maririnig niya rito ang mga nalalaman. Total naman, nabanggit ng kaharap kung saan ay ito posibleng makikita. Mag-isang bumalik si Graham and family para sa venture sa kanyang appointment kay Don Alejandro Salvador. Nasa universidad pa ang pinsang si Ronel, kaya siya na lamang ang pumunta. Matatagal loob siyang umalis kahit na nakaramdam ng alinlangan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang malalaman sa paghaharap nila ng taong pinakamayaman doon sa Iloilo. Hindi rin niya napag-isipan kung ano ang kanyang gagawin kung ito nga ang kanyang ama. Pagdating niya sa Family Ventures, ipinaalam niya sa front desk na meron siyang appointment kay Don Salvador. Natatandaan naman siya ng lalaki. Imbes na paakyatin siya sa opisina ng lalaki, pinaghintay pa siya. 10 minutes yata ang nagdaan na makita niya ang isang babaeng lumapit sa front desk. Kalalabas lamang nito ng elevator, napansin niyang itinuro siya. Kagat itong pumihit, palapit sa kanya. Tumutok dito ang paningin niya. Natukoy niyang ito ang kalihim ni Don Salvador. Nakita rin niya ang dala nitong square envelope. Noon naman siya napatayo bilang pag-recognize sa presensya ng babae. Good afternoon. Marahan siyang tumango. Are you Graham and Sage Salvador? Yeah. Tumango ito. Wala si Don Salvador. Nagkaroon siya ng biglaang appointment sa labas. Pero pinabibigay niya ito. Kaarawan kasi niya next week. Inaasahan niya ang iyong pagdalo. Itong imbitasyon ay good for 6 people. Bale, isang mesa. Gaganapin ang kaarawan niya sa Avalon Hotel. Tinanggap niya yun. Dismayado man, magkakaroon pa rin naman siya ng pagkakataong makaharap si Don Salvador sa kaarawan nito. Walang tulog pa man yun, makapaghihintay naman siya. Okay. Inaasahan talaga ni Don Salvador na makapunta ka. Mr. Salvador, isama mo ang iyong pamilya at mga kaibigan. Sayang naman ang mababakanteng pwesto sa inyong mesa. Ito ang unang beses na magsa-celebrate si Don Salvador ng kanyang kaarawan sa labas ng kanilang mansyon. Sige, maayos itong tumalikod. Nahigit niya ang paghinga. Bakit kailangan siyang imbitahan sa kaarawan ni Don Salvador? Iyon ang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan nang palabas na siya ng gusali. Ano ang kanilang koneksyon sa isa't isa? Ito ba ang kanyang ama? The man could simply disown him. Wala na sanang usapin. Hindi na nga siya hinarap. Inimbitahan pa siya sa kaarawan nito. Isang table pa ang ibinigay sa kanya na good for 6 person. Sino-sino naman ang kanyang isasama? Siyempre, obligahin niya si Ronel na samahan siya. At sino pa ang 4 na pwede niyang hilahin? Hindi niya ipapaalam sa inang tungkol sa bagay na yon. Hindi nito dapat na malaman ng kung ano ang kanilang pinaggagawa ni Ronel. Ang kumpirmado sa ngayon, silang dalawa lamang ng pinsan ang aalis. Sabalit kasiyahan yon. Makapag-usap kaya sila ni Don Salvador? Mausisa ba niya rito kung ano ang koneksyon nilang dalawa? Hindi ba sila magsasayang ng panahon doon ni Ronel? Mapapansin naman kaya sila ng celebrant. He's the richest man in Iloilo kaya antimanong puro mga bigating tao ang darating sa kaarawan nito. Lula na siya ng taxi nang buksan niya ang dalang card. Nakasulat doon na formal attire and dress code. Kailangan ding dalhin niya ang invitation card para makapasok. Nahigit niya ang paghinga. Paghahandaan nila iyon ni Ronel. Darating sila sa kaarawan ni Don Salvador. Kusa naman silang inimbitahan Ang pinsan na ang halatang bahalang pumuno sa 4 pang bakante para sa kanilang mga mesa. Pwede nitong dali ng ipinagmamalaking nobya o di kaya'y malalapit na mga kaibigan. Siguradong bonggang party yun. Ikakatawa ng mga ito ang makiisa sa karawan ni Don Salvador. Kaharap na ni Enzo ang taong gusto niyang makausap. Hindi niya ito kilala, pero napansin niya ang pagiging moreno nito. Nangingintabang balat. Kagaya niya, siya ang unang naglahad ng kamay at nagpakilala rito. It's nice meeting you, Mr. Salvador. Anang bisita niya matapos bitiwan ang kanyang kamay. By the way, I'm Alfred Sage Salvador. Nagpakilala na rin ito. Nabanggit ka sa akin ni Braden. Sage Salvador. Wow, hindi pala siya nagbibiro na magkwento siya ukol sa'yo. 3 pala tayong Sage Salvador dito sa Iloilo. What a coincidence. Nakangiti niyang sambit. Kamusta ka naman, Alfred? Okay. Good. Napataan lang talaga ako. Nabanggit ka nga sa akin ni Braden noong isang araw sa Avalon Hotel. Ako nagtatrabaho. Nabili na yun ng Family Ventures na pag-aari ni Don Alejandro Salvador na ama ni Braden. Huh? Bakit ka nagulat? Ibig mong sabihin ang pangalan ng ama ni Braden Sage Salvador ay Alejandro Salvador? Ikinagulat talaga niya na lamang iyon. Tapos sila ang may-ari ng Family Ventures na ngayon ay nagmamay-ari na ng Avalon Hotel? Oo.
Nahigit niya ang paghinga. Ang kanyang ama ay si Alejandro Salvador. Hindi niya akalaing naroon lamang sa Iloilo ang lalaki at isa palang mayamang tao. Hindi talaga niya inaasahan yon. Isang lalawigan lang pala sila. Maliwanag kung ganoon na ang magkapatid sila ni Braden Sage Salvador. Bumalik ang paningin niya sa panauhin. Isa rin itong Salvador. Ano ang kaugnayan nito kay Alejandro Salvador? Kagaya ba ni Braden ay kapatid din niya ito? Malaki ang posibilidad dahil magkapangalan sila. Bakit ka nagulat nang malamang si Don Alejandro Salvador ang ama ni Braden? Tanong nito kapag daka sa kanya. Kilala mo ba si Don Alejandro? Hindi nito binitiwan ang paningin niya. Wari ba'y may inaasahan ito sa kanya? Sasabihin ba niya rito magkapatid pala sila ni Braden sa ama? Hindi ko rin siya kilala. Nasabi nito na nagkibit-balikat. Isang karangalan sa akin na makilala ka. Enzo, sa pagkakataong iyon, ito ang unang naglahad ng kamay. Paano? Hindi na ako magtatagal. Iyon lang ba ang ipinunta mo rito, Alfred? Gusto lang kitang makilala. Curious lang kasi ako. Kumpirmado ngayon na tatlo tayo ni na Braden na isang Sage Salvador. Kung ano man ang kaugnayan nating tatlo, hindi ko pa masasabi. May kaugnayan ba tayo? Kibit-balikat ang ibinigay nito sa kanya. Tinanguan siya at lumabas na ito ng kanyang opisina. Naiwan siya nag-iisip at nagtataka. Ano ang kaugnayan ni Alfred Sage Salvador sa kanila ni Braden? At ang Don Alejandro Salvador ay ama ba nito? Na di pa niya nakikita at nakikilalang ama ay iisa? Para malaman yon, iisang tao lamang ang pwede niya mapagkunan ng impormasyon. Ang mama niya. Regular siya nagbabasa ng dyaryo, pero hindi niya nababasa sa alinmang balita si Don Saturnino o si Don Alejandro Salvador. Kaya nasorpresa siya nang malamang taga Iloilo lang pala ito. Ibig sabihin, low profile lamang ang lalaki sa kabila ng kayamanan nito. Sumagi sa isipan niya si Braden Sage Salvador. Mabait na naman ito. Magkasundo sila at kung sakaling tama ang kanyang hinuha, paano nito tatanggapin ang katotohanan yun? Malaking dagok ngayon sa panig ng lalaki. Masisira ang kanilang pagkakaibigan. May magiging karibal ito. Sa mamanahin sa ama, pag-iinitan siya ni Braden. Magiging tinik siya sa lalamunan nito. Iyon ang nakikita niyang senaryo sa isipan. Subalit paano niya masasawata ang gayong problema? Diretso siya nang uwi sa kanila. Kailangan na niya makausap ang mama niya. Nadatnan niyang naghahanda ito na kanilang hapunan. Kaagad itong napansin na may gumugulo sa kanyang isipan. Inusisa siya. Bakit iho? Kilala niyo po ba si Don Alejandro Salvador? Nakatutok ang paningin niya rito. Wala siya makitang gulat na bumulatay sa mukha ng ginang. Si Don Salvador ba at ang aking amang na hindi ko maintindihan iisa? Nasa tamang edad ka na. Enzo? Wala ba akong natandaang sitwasyon na tinanong mo ko tungkol sa kanya? Kaya wala sa plano ko ang magkaila sa iyo ngayon. Siya nga ang iyong ama. Nahigit niya ang paghinga. Napaupo siya sa silya. Hindi na siya makapag-isip ng diretsyo. Biglang nagsulputan ang maraming katanungan sa kanyang isipan. Nagulong bigla matino niyang pag-iisip. Kumpirmadong magkapatid sila ni Alden Sage Salvador. Natatakot siya sa posibleng magiging negatibong reaksyon ng bagong kaibigan. Oras na malaman ang katotohanan na nag-uugnay sa kanila. Iho, hindi ka galit sa akin, diba? Hindi po, ma. Wala akong makitang dahilan para magalit sa inyo. Kung meron man kay Don Alejandro Salvador ako dapat na magalit, pinabayaan niya tayo. Sa totoo lang, hindi ko ikinakatuwa malamang siya ang aking ama. Wala siyang kwentang tao, ay namumuhian ko siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Enzo. Wala siya sa tabi natin pero hindi siya nagpabaya. Tinulungan niya tayo. Buwanan tayo nakakatanggap ng sustento mula sa kanya. Ang lahat ng ginagastos natin dito sa bahay, galing sa kanya. Ang perang ipinangtustos sa iyong pag-aaral ay galing sa iyong ama. Dumating na ang tamang pagkakataon na makaharap mo ang iyong ama. Ipinatong ng mama niya sa mesa ang isang square envelope. He's going to celebrate his birthday on Saturday and we are invited. Nakasulat sa envelope ang pangalan ng mama niya, Esmeralda Danag. Kompleto rin ang kanilang address. Mula roon, inilabas niya ang card. Sa Avalon Hotel gaganapin ang kasiyahan sa Iloilo yon. Kailangan nilang bumiyahe. Pupunta tayo, anak. Sige, magpapaalam ako kay Sir Romulo bukas. Biyernes tayo babiyahe. Bali 2 gabi tayo sa Iloilo. Linggo tayo uuwi para makapasok tayo sa trabaho kinalunesan. Magpa-file din ako ng leave. Marahang tumango ang mama niya. Iho, hindi ka naman obligadong kilalanin siyang ama. Ang sigurado ko lang, marami kang kapatid. Gusto ko lang siyang makita. Iyon lang ang hangad ko. Kilalanin siyang ama?
Napailing-iling siya. Sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng ama. Mabubuhay akong wala siya. Kaya wag niyo akong obligahing kilalanin siya, ma. Mas mainam din kung hindi niya akong ipakilalang anak sa sarili niyang pamilya. Hayaan na lang natin siya, iho. Kung ano man ang pinaplano niyan, paghandaan na lang natin. Sa tingin ko naman, walang mangyayaring masama. Ipagdidiriwang lang naman natin ang kaarawan niya. Sige. Halo ang emosyong naroon sa kanyang dibdib.